Alright, dumako naman tayo ngayon dito sa Laglag Bala sa MICA o sa Mactan, Cebu International Airport. Viral to, no? Oh. Pero ano nga ba ang kinalaman ni Senator Rapi Tulfo dito sa ating pag-uusapan? Bago lahat, pakinggan muna natin itong kaso na to, ha? Update tayo mga kabumbo dito sa sinasabing Laglag Bala scam na nangyari sa isang airport dyan sa bahagi po ng Visayas area. Meron pong paglilinaw po dito ang naturang airport. May update ang Bombo Radio Cebu. Itinanggi ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport o MCIA ang kontrobersiyang may kaugnay sa pagkakatuklas ng mga live ammunition sa isang pasaherong patungong Tacloban City, Leyte. Ito ang inalabas na pahayag ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. sa pamamagitan ng isang social media post ngayong Miyerkules, Abril 2, 2025. Nabatid na ang babaeng pasahero ay isang 47 anyos na human resource manager ay nahuling may dalang live ammunition matapos maalarma ang X-ray security screening sa paliparan nitong Huwebes, Marso 27. Sinabi ni Neri na mula noong taong 2016 ay wala pang katulad na insidente na nangyari sa Mactan Cebu International Airport at ang kamakailang insidente lang ay isang isolated incident at hindi itinanim ng kanilang mga ahentes ang nasabing kontrabando. Sa katunayan, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kang Lizelle Mondihar, ang Regional Chief ng Department of Transportation, Office for Transportation Security, sinabi nito na sinunod ng kanilang inspektor ang mga patakaran na sinaksihan mismo ng police detail sa nasabing airport. March 27, alas 15:45 sa hapon, ang isang pasahero dumaan sa checkpoint po natin. At nakitaan po siya ng 4 na bala. Nung ang ex-operator natin nakita doon sa screen na may 4 na bala siya, tumawag siya doon sa supervisor. In-inform niya po yung supervisor na may nakita siyang bala, which ang supervisor naman, siya yung nag-inform sa PNP na may balang nakita. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si March 27, no? May post kasi ang Rapi Tulfo Ito. Ito yun. Sabi niya dito, April 3, nagsagawa ng ocular inspection si Senator Rapi Tulfo bilang Chairperson ng Senate Committee on Public Services, Mactan, Cebu International Airport. Ito ay matapos may mangyaring hinihinalang tanimbala insidente sa nasabing paliparan nitong nakaraang March 27, which is yung napanood natin. Sinalubong ni si Senator Idol ng ilang opisyal ng MICA, kabilang ng sina General Manager at CEO Julius Neri Jr., Assistant General Manager Attorney Napuli. Kaya naman agad kinausap ni Senator Idol si MICA General Neri para liwanagin ang aligasyon tanimbala sa MICA kung saan sangkot ang isang 47-year-old na babaeng pasahero na nakuhanan ng 4 na bala ng baril sa kanyang bagahe nang lumabas ito sa security screening X-ray, which is yung napanood nga natin. Dagdag pa ni Neri, o paliwanag ni Neri, hindi totoo ang balitang ito at nasunod naman daw ang lahat ng protocols kapag may intercepted items tulad ng pag-search ng bag, pag-hold ng pasahero at pagproseso ng kaso. Dagdag ni Neri, hindi dininay ng nasabing babae na pagmamay-ari niya ang mga dalang nakuha sa kanyang bag at wala rin siyang inakusahang miyembro ng OTS na nangikil sa kanya ng pera kaugnay ng insidenteng ito. Sa katunayan, may CCTV camera na nakatutok sa X-ray area nang reviewin ang footages ng mga ito. Walang nakitang mali at nasunod ang lahat ng protocol. Dagdag pa rito, sinabi ni Neri na sa mga ganitong insidente ay obligadong mag-record ng video ang OTS personnel at mga miyembro ng PNP habang ini-inspection ng bag sa presensya ng may-ari. At dito nakumpirma na talagang may dalang bala sa loob ng bag. Ayon kay Neri, ito na ang 20 times insidente sa MICA kung saan nakuhanan ng pasahero ng bala sa kanilang bagahe sa loob lamang na nitong 2025. 20 times, no? At ito ang masaklap pa ay pinaiiral ding gun ban ngayon. Unang sinilip ni Senator Rapi ang X-ray screening ng area ng MICA kung saan ipinakita ng airport screening officers ang aktual na proseso at pag-screen nila ng bagahe ng pasahero. Nagsagawa rin ng demo kung saan isang Senate staff ni Idol ang nilagyan ng
3 bala sa kanyang bag. Sakay pinasok sa x-ray machine. Dito nakita ni Idol kung paano lumabas sa screen ang bala at kusang nahihiwalay ang baggage na may kontrabando sa conveyor belt. Okay, so parang demo lang, no? Ipinakita rin sa airport screening officer kay Senator ang step-by-step process kung paano sila action tuwing may pasaherong nahuhulihan ng kontrabando tulad lamang ng bala. Bago buksan ang bagahe ng pasahero ay agad magpapatawag ng OTS na miyembro ng PNP upang saksihan ang search na siya rin nilang bibidyohan. Ang pasahero naman ay hihinga ng pahintulot para buksan ang kanyang bagahe. Nakakita rin ni Senator Idol ang CCTV cameras na nakatutok sa x-ray machine, x-ray scanning area na ayon kay Neri ay mahalaga bilang ebidensya at protection na rin para sa pasahero at airport personnel. Sunod nang in-inspection ni Senator Raffy ang conveyor belt kung saan kinukuha ang pasahero ng kanilang baggages mula sa airport. Kinatuwa ni Idol na may TV screen sa passenger waiting areas kung saan malinaw nilang nakikita kung paano i-handle ng airport ground personnel ang kanilang bagahe. Kaugnay nito, pinuntahan din ni Senator Idol ang sorting area ng mga check-in baggages para alamin kung paano ini-screen ang mga ito sakaling may mga pinagbabawal na bagay sa loob. Paliwanag ni Nietes, Terminal Operation Head ng MICA, mayroong 3 level ang kanilang security check at kung makumpirmang may kontrabando nga ay ipapasa sa OTS officer para physical na makita ang loob nito kasama ang may-ari ng bagahe. Huling inspection ni Idol ang taxi bay sa MICA kung saan mayroong nakapaskin na standard taxi rates sa mga boat at sa mga booth at ibinibigay sa mga pasero while sleep kung saan nakalagay ito ang pangalan ng taxi operator, driver, plate number nito. Okay, tingnan natin. Mga pictures. Palakihin natin. Oh, pogi-pogi. Hindi ko kilala yung mga. Lagi nakasuksok yung kanyang sa bulsa, no? Eto na. Okay. Boom. Linaw, no? Boom. Middle finger po. Ayan, mga CCTV. Okay, meron pang nakikita nila. Oh, very nice. Sa loob. Hindi kaya dito yun? Sorry Siyempre ako po ay malikot ang isip. Hindi kaya dito nangyayari yun? Hindi kaya. Ano ba yung mga pictures na lang ng mga yun? No? Hindi kaya dito sa loob ng airport sa ilalim nagkakayan dito sa area na to? Hindi kaya? Yan. Sa tingin nyo, baka naman dito. Kasi sabi ng iba, diba, galing kami ng probinsya, Maynila, wala namang check pagdating dito. Diba? May mga ganong insidente. Ewan ko sana mali ako. Sana mali ako. Nakakapagtaka lang, no? Bigla na lang. Wala naman talaga. Limbawa lang naman, no? Gaya ng mga napaulat natin na nabalita sa Pilipinas. Wala naman kaming dala, pilang nagkaroon ng bala. Hirap niyang ganyan. Hindi mo makukuha. Hindi mo talaga malalaman, no? Kung sino yung gumawa, no? Tsaka hindi rin naman siguro malalaman kung sino yung may-ari ng bagahe. So, the best thing talaga dito, secured ang inyong mga maleta. Walang butas na makikita. Kaya kailangan yung bumili ng magandang bag, maleta. Yung talagang hindi masisira at hindi madaling buksan. Yun na lang masasabi ko. Ay, nako, hirap, no? God bless everybody.